Mga substandard umanong bakal ang ginamit sa halos 400 gusali sa General Santos City at Sarangani na gumuho dahil sa lindol noong Hunyo ayon sa National Bureau of Investigation. Ang mga bakal na pag-alaman na mula sa niraid nilang steel company sa Davao. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang kumpanya. May unang balita si John Consulta. Ikawalo ng Hunyo nang yanigi ng magnitude 7.8 na lindol ang probinsya ng Sarangani at mga karatig probinsya. Ang lindol, di lang takot ang iniwan, kundi daan-daang gusaling nawasak at ngayon hindi na napapakinabangan. Sa pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation, ang halos 400 gumuhong gusali sa General Santos at Sarangani may iisang pagkakatulad. Substandard ang mga bakal. Lahat gawa ng Davao Mighty Steel ang niraid na kumpanya ng NBI at PAOK noong August 14 sa lungsod ng Davao. Ito ang natuklasan ng NBI Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives Foreign Malign Unit. Patunay raw dito ang mga markings na DMS sa mga bakal na na-recover sa mga guho. 70% of the structure na gumuho sa General Santos at sa Sarangani, yung bakal nang galing sa Davao Mighty Steel. And nakita nyo doon sa video yung markings, kitang-kita. Malakas yung lindol, but supposed to be structures like 2 floors building, it can withstand yung ganyan na lindol. Pero because of the substandard steel bars na ginamit, gumuho na at nanggaling sa Davao Mighty Steel. Ayon sa NBI, karamihan sa mga gusali na gumuho na gumamit ng bakal ng Davao Mighty Steel, pag-aari ng pamahalaan. Mostly actually government offices. Merong mga pribado po, pero kukonti lang, tulad ng enterprises, may mga tindahan. Ang matindi yung sa ospital po, kasi kakagawa lang po talaga nun. Opo. At hindi na po siya magagamit talaga. Meron din po tayong nakuha madami sa mga eskwelahan. May nadiskubre pa ang NBI sa mga bakal na gawa ng niraid na steel company. Mataas ang level ng kontaminasyon ng uranium, thorium, and for the first time, radium-226. Sa 194 na Pilipinong nagtatrabaho sa factory ng Davao Mighty Steel, 57 ang nakita ng epekto dahil sa radiological exposures. 2 sa kanila nagpositibo sa mataas na antas ng radiation exposure. Ang karamihan po sa kanila ay nakitaan ko ng pamamaga ng kulani dito sa may bandang leeg, first degree burn o pagkasunog ng balat. Meron din po sa kanila na mayroong mga bukol umas sa ibang parte ng katawan. Sila po ay forklift operator. Yung iba naman po ay nasa waste material. Yung iba po ay nasa tunawan ng bakal o yung furnace. Aabot sa 4 na bilyong piso na bakal ang nakumpiska ng NBI at nananatili sa loob ng pasilidad ng Davao Mighty Steel. Bagaman nakapaghainan ng reklamo ang NBI sa DOJ, may iba pa raw na tinitingnang elemento ang NBI sa niraid na steel company. Pinag-aaralan namin yung money trail nila kung paano nila pinipinanse. Ngayon na masasara yung mga yan, there might create an impact to our banking industries as well dahil may mga utang eh. So, mahaba pang investigasyon to at marami pang kasong pwedeng lumabas dito. Ito ang unang balita. John Consulta, GMA News.